Hunyo 19, 1861, ipinanganak si Jose Rizal sa bayan ng Calamba. Ang kanyang mga magulang, sina Francisco at Teodora, ay kilala hindi lamang sa pangangasiwa sa malawak na lupain at tubuhan, kundi dahil sa pagkakaroon ng busilak na puso sa kanilang mamamayan. Mula sa kanyang pagkabata, natagpuan niya ang halaga ng edukasyon, pamilya at pagmamahal sa bayan. Mga anak, mahalaga sa akin at sa inyong ina na lumaki kayong may mabubuting kalooban. Ang edukasyon na magiging sandata ninyo balang araw, kaya inaasahan ko na mag-aaral kayo ng mabuti. Tama ang iyong ama, mahalaga ang pag-aaral. Ang kaalaman ang susi sa kinabukasan. Mga anak, balang araw, ano ang nais niyong maging? Ako, gusto ko maging sundalo, inay, para ipagtanggol ang ating bayan. At ako, nais kong maging guro para makatulong sa mga bata na bumasa at sumulat. At ako, inay, nais ko po maging doktor. Pero Jose, hindi ba't pwedeng maging bayani ka na lang? Mag-aral kayo ng mabuti at ang lahat ng ito ay posible. Tiyakin ninyo na inyong mga pangarap ay may halong pagmamahal sa bayan. Sa kanyang kwarto, nahuhumaling si Jose sa mga kwento ng mga bayani, mga akdang pampanitikan at mga ideya ng kalayaan. Dito, nagsimula ang kanyang paglalakbay tungo sa pagiging isang manunulat at bayani. Amang Francisco, ano hong ginagawa niyo riyan? Ako'y nagtatanim, Jose. Amang Jose, ano hong dahilan kung bakit tayo nagtatanim ng mga halaman? Ang pagtatanim ay parang edukasyon, Jose. Kailangan mo ng tiyaga at pag-aalaga upang lumago ang mga ito. Sa mga tamang hakbang, makikita mo ang bunga ng iyong mga pagsisikap. Sa mga simpleng salita ng kanyang ama, unti-unting nauunawaan ni Rizal ang halaga ng sakripisyo at pagsusumikap. Mga bata, mahalaga na magkaroon tayo ng kaalaman. Kaya maging mapanuri at huwag matakot magtanong sa mga bagay na hindi natin alam. Padre, paano po kung mga tanong namin ay labag sa mga paniniwala ng ating mga magulang? Mahusay na tanong, Jose. Mahalaga na ang ating kaalaman ay nagmumula sa tamang pangunawa. Kaya dapat ay hindi ito maging hadlang, kundi maging daan tungo sa magandang hinaharap. Sa mga simpleng taon ng kanyang kabataan, si Jose ay isang batang mapagmasid.
ang kanyang pagmamahal sa kalikasan at malalim na pag-iisip ay nahasa sa ilalim ng kalinga ng kanyang ina at kapatid. Sa likas na yaman ng kanilang paligid, si Jose ay nagsimulang magtanong tungkol sa mga bagay na tila hindi napapansin ng iba. Jose, tandaan mo, hindi lamang para sa sarili mo ay natutunan. Balang araw, magagamit nito para sa bayan. Ano ang ibig sabihin niyo, kuya? Ang ating bayan, Jose, ay nasa ilalim ng mahigpit na pamamahala ng mga dayuhan. Maraming inaapi, maraming nagdurusa. At kailangan natin ng mga taong handang ipaglaban ng ating kalayaan. At ikaw, kapatid ko, may kakayahan ka. Kuya, paano ako makakatulong? Ako'y bata pa lamang. Hindi sa lakas ng katawan, Jose. Hindi sa espada. Sa talino, sa panulat, sa salita. Matuto ka ng mabuti. Dahil darating ang panahon na ang iyong mga salita ay magiging sandata para sa ating bayan. Sa ilalim ng kalinga ng kanyang pamilya, nagsimulang mabuksan ang isip ni Jose sa mas malalim na mga layunin. Mula sa mga simpleng aral ng kanyang kapatid, natutunan ni Jose ang halaga ng edukasyon. Hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kalayaan ng kanyang bayan. Sa Ateneo, si Rizal ay namukod-tangi sa kanyang mga kaklase. Tahimik, matalino, at laging may hinahanap na kaalaman. Dito niya natutunan ang tunay na halaga ng edukasyon. Kasama ng kanyang masigasig na pag-aaral, nadama niya ang malalim na tungkuling tuparin ang mga pangarap hindi lamang para sa sarili, kundi para sa bayan. Jose, ipaliwanag mo sa amin ang kahulugan ng sumusunod na talata sa Latin. Ang talatang ito ay nagsasalaysay ng kalagayan ng isang taong hinaharap ang mga pagsubok ng buhay. Ipinapakita dito ang kalagahan ng tapang at paninindigan. Jose, hindi lamang sa iyong talino ang hahanga kami, kundi sa iyong determinasyon at pagsisikap. Ipagpatuloy mo ang landas na ito at tiyak kong malayo ang mararating mo. Salamat po, Padre Sanchez. Ang bawat aral po ninyo ay nagsisilbing gabay para sa aking mga pangarap. Sa kanyang kabataan, nakilala ni Jose si Segunda Katigbak, ang babaeng nagpatibok ng kanyang puso sa unang pagkakataon. Sa mga oras na ito, sariwa ang lahat, mga damdamin at pangarap na puno ng pangako. Ngunit sa kabila ng lahat, ang pag-ibig na ito ay nagtatapos sa sakit ng pagkatalo, dulot ng mga hadlang na hindi nila kayang lampasan. Jose, alam mong hindi maaari. Hindi tayo. Alam ko. Pero hindi ko kayang pigilan ng nararamdaman ko, Segunda.
Mas mabuti pang masaktan ako kaysa iwanang hindi ko sinabi. Jose, ang pagmamahal ko para sa iyo ay tunay. Subalit, may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Kailangan nating sundin ang ating mga magulang. Sundin ang tadhana na binigay sa atin. Kung ibang panahon lang sana, kung ibang pagkakataon lang sana, baka naging tayo pa. Ang ating mga landas ay magkaiba, Jose. At marahil sa hinaharap ay makikita natin kung bakit hindi natin ito itinuloy. Ngunit alam kong hanggang ngayon, dala natin ang alaala ng mga sandaling ito. Paalam, Segunda. Paalam, Jose. Bantayan mong sarili mo, Jose. Kinabukasan ng ating bayan ay nakasalari sa iyo. Masusunod, kuya. Asahan mo sa aking paglalakbay ay dadaling ko ang prinsipyo at pangako para sa ating bayan. Heto, Jose, narito ang aking sisig. Ito ay simbolo ng aking pagmamahal sa iyo, aking kapatid. Naway ingatan mo ang iyong sarili. Maraming salamat, ate. Paalam, aking mga kapatid. Sa kabila ng kanyang pagmamahal sa bayan at pamilya, si Rizal ay piniling lumisan upang mag-aral sa Europa. Alam niya na ang kanyang kaalaman ang magiging sandata sa darating na mga laban. Sa Europa, natagpuan ni Jose Rizal ang mga Pilipinong naglalakbay rin sa landas ng pagbabago. Sila ay mga kabataang may dalang pangarap na buwagin ang tanikalang pumipigil sa kalayaan ng bayan. Sa lugar na ito, nagsimulang magningning ang mga adikhain ni Rizal bilang isang manunulat, guro at tagapagpalaya. Ang ating bayan, nakakulong pa rin sa tanikala ng simbahan at ng Espanya. Paano natin matutulungan ang ating mga kababayan kung sila mismo ay tila bulag at sunod-sunuran sa kapangyarihan? Hindi baril o espada ang magpapalaya sa atin, kundi ang panulat at ang kaalaman. Dapat nating buksan ang isip ng ating mga kababayan. Hindi sila maaaring magpatuloy sa kanilang kamangmangan. Kailangan nating buksan ang daan ng pagkakaisa. Hindi lamang ito para sa akin. Ang aking mga sinusulat ay para sa mga wala ng boses, para sa mga inapi at pinagsasamantalahan. Sa bawat salita, sa bawat talata, nais kong gisingin ng diwa ng ating lahi. Ang himagsikan ay magsisimula kapag nagising ang diwa ng mga Pilipino. Hindi magtatagal ay magwawakas din ang tanikala ng kolonyalismo. Sa mga ganitong pag-uusap,
unti-unting namulat ang mga bayaning ito sa tunay na kalagayan ng Pilipinas. Dito sa Europa, ipinanganak ang mga ideyang magpapatakbo ng kilusang magpapalaya sa kanilang bayan. Kasabay ng kanilang paglaya mula sa Espanya, kanilang ipapamana ang mga prinsipyo ng kalayaan, katarungan at kapatiran. Sa kabila ng distansya at mga hamong hinarap ng kanilang pag-ibig, si Jose Rizal ay hindi kailanman lumimot sa kanyang iniibig na si Leonor Rivera. Ngunit ang kanilang pagmamahalan ay tila napaliligiran ng mga balakid at ang distansya na humamon sa kanilang puso. Leonor, kailanman ay hindi kita malilimutan. Ang iyong alaala ay aking baon sa bawat araw ng aking paglaban. Ngunit ang aking tungkulin sa bayan, sa ating bayan, ay mas higit pa sa sarili kong kaligayahan. Ang Pilipinas ang nagmamakaawa sa aking pagbabalik. Gayunpaman, ang ating mga alaala ay mananatiling buhay sa aking puso't isipan. Jose, alam kong ating mga puso ay magkalayo. Ngunit, alam kong ikaw ang nagmamay-ari nito. Hindi ko alam kung kailan ko kayang maghintay sa iyo. Ngunit mahal kita ng walang hanggan. Sa bawat sulat, sa bawat pangako ng pagmamahal, nararamdaman nilang unti-unting lumalayo ang kanilang mga landas. Ang pag-ibig na minsang nagpuno ng kanilang mga puso ay ngayon hinahati ng distansya at tungkulin. Sa pamamagitan ng kanyang mga nobela, No Limitangere at El Filibusterismo, ginising ni Rizal ang kamalayan ng mga Pilipino sa kanilang kalagayan. Ang kanyang mga salita ay nagpatibok ng mga puso at nagpaalab ng galit laban sa pang-aabuso ng mga Espanyol. Pepe, anak, kitagalang panahon na hindi tayo nagkita. Sa wakas ay narito ka na. Ako'y nagagalak, Nanang, at ako'y nandito na rin. Kamusta kayo? Maayos naman ang aking kalagayan. Jose, ang iyong mga akda ay naging sanhi ng galit ng mga praile. Kailangan mo mag-ingat, kapatid ko. Walang takot ang isang taong ang adhikain ay para sa bayan. Ang katotohanan ay ang aking sandata. Sa dapitan, ipinakita ni Rizal
na ang pagkakatapon ay hindi hadlang sa kanyang hangaring makapaglingkod sa bayan. Sa kanyang 4 na taon na pamamalagi rito, hindi lamang siya nanatiling isang bihag, bagkus naging tagapagligtas at tagapagturo siya ng mga tao sa bayang iyon. Kung nais natin ng mas masaganang ani, kailangan nating alamin ng siyensa ng lupa. Hindi kaya ng pawis lamang, kundi pati ng kaalaman. Salamat, Dr. Rizal. Malaking tulong po ito sa amin. Kumusta na ho ang iyong pakiramdam? Mabuti naman po. Maraming salamat, Dr. Jose Rizal. Kung wala kayo, hindi ako gagaling. Hindi ninyo kailangang magpasalamat. Ang kalusugan ng mga tao ang higit na mahalaga. Sa kabila ng kalungkutan ng pagkakatapon, nagkaroon ng liwanag sa buhay ni Rizal nang makilala niya si Josephine Bracken. Jose, nariyan ka pala. Kanina pa kita hinahanap. Nadirito ka lang pala. Jose, may nais sana akong sabihin sa iyo. Ano yun? Jose, sa kabila ng lahat ng ito, natagpuan ko ang tahanan sa iyo at wala nang mas gaganda pa kaysa sa ganitong sandali. Josephine, ikaw ang naging kalungan ko dito sa Dapitan. Sa bawat araw na nagdaraan, nadarama ko ang iyong pagmamahal. Ngunit, ang aking buhay ay para sa bayan. Alam ko, pero kahit anong mangyari, narito pa rin ako sa tabi mo. Matapos ang ilang taon ng pakikibaka sa pamamagitan ng panulat, dumating ang hindi maiiwasang araw ng paghuhusga kay Jose Rizal. Ang aking kliyente na si Dr. Jose Rizal ay isang scholar at isang makabayan. Hindi siya kailanman naghikayat ng karahasan, kundi sa pamamagitan ng kanyang nobela, inudyukan niya ang pagkakaroon ng hustisya at pagkapantay-pantay. Ang mga akusasyon laban sa kanya ay batay sa takot at hindi sa katotohanan. Ang kanyang mga isinulat no limitang hiri at il filibusterismo ay puno ng pagudyok laban sa pamahalaan ng Espanya. At sa mata ng batas, ito ay isang pagtataksil. Ang aking mga nobela ay refleksyon ng kalagayan ng ating bayan. Kung ang mga ito ay nagpapakita ng kalupitan, ito'y dahil iyon ang katotohanan. Hindi ko nilikha ang sugat ng ating bayan. Inilantad ko lamang ang mga ito.
Si Jose ay kailanman nagtaksil sa bayan. Ipinagtanggol niya ang ating kalayaan sa mamagitan ng kanyang pagkakaintindi. Sa mamagitan ng panulat, ang inyong batas na sinusunod ay isang kasangkapan lamang ng pang-aapi. Paano nyo linurgan ang aking kapatid? Gano'n, hindi siya rebelde! Ang kanyang mga binitawang salita ay para lamang sa Pilipinas, para sa Espanya! Jose, hindi ka lang mamatay! Ang inyong mga damdamin ay walang halaga dito. Ang mga isinulat ni Dr. Rizal ay nagugyok ng sedisyon. At iyon ay isang hindi mapapatawad na krimen laban sa corona. Hindi ako humihingi ng kapatawaran. Kung ako ay mamatay, ito'y alang-alang sa bayan. Ang aking mga kasulatan ay hindi taksil sa Espanya, kundi sa itong panawagan para sa pagbabago, para sa makataong pamamahala. Dr. Jose Rizal, oras na para ikaw ay ilipat ng selda bago ipataw ang iyong sentensya. Si Rizal ay isang banta sa kapayapaan ng Pilipinas. Ang isang tulad niya na nagtatangkang wasakin ang pagkakayos ng lipunan ay hindi kinukonsinti. Huwag kayo mag-alala. Kahit bitangin niya si Jose, hindi niyo maitigil ang pakikibakan ng mga Pilipino. Pasyano, huwag nang magalit. Hindi ito ang katapusan. Balang araw ay gigising ang ating bayan. Jose, paano na kami? Paano na ang pamilya natin pag nawala ka? Trining, hindi ako mawawala. Hanggat may mga Pilipinong nangangarap ng kalayaan, ako'y naririyan pa rin sa kanila. Jose, ang tanging hiling ko lamang ay malaman ng buong bayan na ang iyong mga ginawa ay para sa kanila. Ipaalam mo, Sisa, ang aking buhay ay alay sa bayan at ang aking kamatayan ay hindi magiging kawalan. Ito ay magiging simula. Ang ika-30 ng Disyembre, 1876, ang araw na minarkahan ang wakas ng isang buhay. Ngunit siya ring simula ng isang mas malalim na pakikibaka. Sa harap ng kamatayan, si Jose Rizal, ang bayani ng lahi, ay nanatiling matatag. Isang tao na walang kinatatakutan kundi ang pagkakait sa kanya ng kalayaan. Ang utos ay kailangan kang nakatalikod, Dr. Jose Rizal. Hindi ka binibigyan ng karapatan ng isang sundalo. Kung gayon, gawin ninyo ninyong tungkulin.
nais ang huling pag-asa ng kanyang bayan. Humarap si Rizal sa kanyang kamatayan na may tapang at walang takot. Hindi ang kamatayan, kundi ang kalayaan ng bayan ang kanyang ipinaglaban hanggang sa huli. ¡Preparados! ¡Apunten! Consumatum est! ¡Fuego!